Kaugnay niyan, mula Calasiao, Pangasinan, may live report si Russell Simorio. Russell, good morning and kumusta dyan, Russell? Yes, John, sa mga oras na ito, nagpapatuloy itong ang ginagawang renovation dito sa Duyong Malabago National High School para maisaayos ang mga nasirang silid-aralan bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa August 29. Pero bago niyan, nandito tayo sa isang classroom ng Duyong Malabago National High School. Pinasok natin ito kanina, talagang nakita natin malinis na yung mga silid-aralan dahil nagsagawa rito ng brigada eskwela ang mga guro kasama ang mga volunteer sa pagitan ng August 14 hanggang August 19. At bilang pagsunod doon sa alituntunin at sa abiso ng Department of Education, tinanggal na rin yung mga visual learning dyan na makikita sa loob ng mga classroom para hindi raw ma-distract ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Sa mga oras na ito ay dinagdagan na rin yung mga manpower ng construction team na gumagawa ng mga renovation doon sa mga silid-aralan para mas maging mabilis itong kanilang ginagawang construction dito sa loob ng paaralan. May mga classroom dito na natapos ng lalagyan ng bubong habang yung iba ay nananatiling walang bubong, walang bintana at wala pang mga electrical wiring. Pero sinasabi naman ng foreman na nakausap natin kanina ay magiging maayos din daw itong kanilang ginagawang konstruksyon at sa mga susunod na araw malalagyan na lahat itong mga silid-aralan ng bubong maging ng mga electrical wiring. At para sa mga latest pang update dito sa Duyong Malabago National High School, makakasama natin ang kanilang Principal 4, si Dr. Chona Samson. Ayan ma'am, good morning po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, ma'am, despite na may mga ginagawa pa rin mga classroom dito, ongoing po yung ating renovation, ready po ba tayo? All systems go na po ba para dito sa August 29 na opening po natin, ma'am? Yes po, ang buong kaguruan at ang pamunuan ng Duyong Malabago National High School ay nakaredy na po sa opening comes August 29. Ma'am, may mga ginagawang classroom at nabanggit nyo po na may ipatutupad po tayong contingency plan. Ito po yung tinatawag na shifting of classes. Ma'am, ipaliwanag lang po natin ano po yung nilalaman itong shifting of classes. Okay. Yes po, nagpadala na po kami ng sulat sa ating mahal na superintendent at humingi po tayo ng permiso na payagan tayong magkaroon ng shifting of classes dahil nga po ilan sa mga classroom ay hindi pa talaga ready. So magkakaroon po kami ng morning shift na mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 12 po ng lunchtime. At saka yung susunod na shift naman po ay from 12 noon until 6 p.m. po. Ma'am, ano po yung mga grade level na sa ilalim po sa shifting of classes, including na rin po ba dito yung mga senior high school student, ma'am? Hindi po affected ang senior high school. All systems go po sila. Usual yung schedule nila, so 7:15 until 4:30. Pero ang mag-shifting po ay sa AM shift ay 7, grade 7 and 9. Kasi parang tigli-limang classroom yon, tamang-tama lang po sa available na classrooms. Tapos ang 8 and 10 naman po ay sa PM shift. Ma'am, sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa contractor nitong ang renovation project dito sa Duyong Malabago National High School, kailan daw po ino inaasahan na matatapos, ma'am? At ano po yung mga hinahabol po nilang tapusin ngayon? Okay, nakausap po mismo kahapon ng contractor at yung towards the gate po, yung dalawang classrooms doon ay tapos na po ang roofing, bali bintana na lang po ang kailangan noon at saka pintuan. Ito namang field Chinese chamber na dalawa ay tapos na rin po, almost finished na rin. So, yan ready yung 4 na classrooms before 29. Yung mga iba naman ay, yung 8 classroom pa ay sabi naman nila mga October katapusan or first week ng November po. Okay, ma'am, bukod doon sa mga classroom na hinihintay po nating matapos, isa po yan sa ating mga problema. May iba pa po ba tayong problema? Kumusta po yung number of teachers natin, teaching personnel? Okay po ba or medyo kinukulang po tayo ngayong school year, ma'am? Ayan po, actually po meron kaming, in need sana kami ng at least 7 teachers senior high school. Pero as per advice po ng aming PSDS last time, dahil medyo excess po kami sa junior, ang gagawin po ay magko-cross-teach po yung mga junior high school teacher to the senior high school department. Ma'am, doon sa mga okay na po na classroom, paano po natin inihanda para maging comfortable yung pag-aaral po ng ating mga estudyante? May sapat po bang ventilation yung mga classroom natin, ma'am? Yeah, we make sure na kumpleto ang uupuan ng mga bata, may mga electric fan din dahil
sobrang init na yun ng panahon. Kaya kailangan po nilang ma-relieve naman sa weather na mainit talaga. Ayun, si Dr. Chana. Last na lang po, Dr. Chana. Ano po yung inaasahan ng ating 1,300 na number of student sa August 29 na opening ng klase po? Okay, so we make sure na ready ang mga teachers, ready ang mga facilities ng school, at we will be very glad to welcome all the 1,000 plus students for the school year 2023-2024. Maraming salamat, ma'am. Mga kapuso, nakasama natin si Dr. Chana Samson, ang Principal 4 ng Duyong Malabago National High School. Nasa 6 million pesos ang inilaang pondo para sa renovation itong mga ginagawang silid-aralan dito sa Duyong Malabago National High School. Pero may ilang paaralan pa rin dito sa Calasiao, Pangasinan na ongoing din yung ginagawa nilang renovation. Kagaya dyan sa may Calasiao Comprehensive National High School, kung saan inaasahan din na matatapos itong ang renovation sa mga susunod na linggo. So ayon sa mga principal dito sa Calasiao, Pangasinan, inaasahan naman nila yung maayos na pagbabalik eskwela ng kani-kanilang mga estudyante sa August 29. Lalo't nagpapasalamat din sila doon sa mga non-teaching personnel, maging yung mga volunteers natin, mga nanay at tatay na sumama doon sa Brigada Eskwela. Yan muna ang latest mula rito sa Duyong Malabago National High School. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.